Gusto mo bang tuloy-tuloy na tumira sa ganitong bahay o gusto mo na ng ibang klaseng bahay? Hindi, dito na lang ako. Mas gusto mo to? Opo. Hindi ka naiinggit doon sa mga sementado? Hindi na. Kasi walang, unang-una, walang kaya. So, balang araw ba gagawin mo rin GI sheet ito at saka yun? O tuloy-tuloy lang na Kogon? Basta't kaya pa. Kogon, ano mas gusto mo? Kogon o ganito? Yung Kogon. Bakit? Kasi unang-una, mahal na yung bilihin. Mas mura ang Kogon. Opo. Pag tag-init, di ba to masyadong mainit o sakto lang? Sakto lang. Nung lumindol, hindi siya apektado. Yung apektado, yung sabi ko na ni-renovate ko na lang sa taas na kasi medyo may bitak. Pag malakas ang bagyo, okay lang. Opo. Okay lang. Saan ang tulugan ninyo? Yan po sa taas. Sa taas? Sa malaki. Okay, ito yung kusina. Meron ba kayong naalalang malakas na bagyo na kailangan talagang ayusin o talagang matatag siya? Yung bagyong talagang malalakas na pumupunta dito, basta nakatali siya, wala kang alalahanin. Pag di ka nagtali, wala baka lilipad din. Ang bubong? So tinatali nyo. Ay yung dingding, yung mga bato, okay lang. Nakatayo siya. May GI sheet? GI sheet yan, di ba? Ito lang, pero pinaka-balcony na lang to, pero ginawan ko na lang ng GI sheet. Okay, pero may kogon pa rin. Yung saan? kusina at saka yung malaki. Ito, kogon pa rin yan. At saka dito sa sala, kogon pa rin. Opo. So, balang araw ba gagawin mo rin GI sheet ito at saka yon? O tuloy-tuloy lang na kogon? Basta't kaya pa. Kogon. Ano mas gusto mo? Kogon o ganito? Yung Kogon. Bakit? Kasi unang-una, mahal na yung bilihin. Mas mura ang kogon. At saka may pinapatutubuan naman ako na Kogon. May tanim kayo. Walang buto yan. Kusa na lang tutubo yan, alagaan mo na lang. Pero ikaw may-ari nun? O alam mo lang kung saan? Sa amin po. Sa inyo? May lupa kaya sa bundok? Opo. Iniwan ng lola. So yun ang pinagkukunan nyo ng kogon? Opo. So wala nang gastos. Puputulin nyo lang. Ito, pinagagastasan nyo pa. Yung yero. Bakit, kung meron kayong libreng kogon sa bundok, bakit hindi yun ang ginamit nyo para dito? Mahirap kasi ilagay dyan. Kasi yung unang-una yung puntahan ng tubig. Makapapasok saan-saan. Kung kogon, hindi mo makokontrol kung saan pupunta ang tubig. Kasi Kogon siya. Kaya kami nandito dahil isa ka sa nakatira sa isa sa mga natitirang lumang bahay na bato, no? Gusto mo ba itong bahay mo? Yes, sir. Ito yung kinagisnan kong Komportable para sa'yo? Wala naman tong tulo, walang problema. Wala na kasi ko na pinalitan ko na lahat. Yung kasi yung unang pa niyan, yung gawa pa ng lola, na medyo may tulo na kaya ko na pinalitan. Nung bata ka, dito ka nakatira? Opo. Okay. Kasya kayong lahat? Opo. I see. Okay. Yung mga kapatid mo, nasan sila? Ako lang mag-isa po. Paano ba ginawa itong bahay? Anong meron dito sa bahay? Bato, ano pa? Apog? Apog pa rin? Opo. Tinutulungan ba kayo ng LGU pag nagre-repair? Totoo ba yun? Yung kalahatan na. Pag minor repair, yung pinakabubong niya, ako na lang. Ikaw na, I see. Okay. Maghanap ng kasama. Ayan. Kasama ba to doon sa Kamanyidungan? Yes, sir. Kasama kayo doon? Yes, sir. So nagtutulungan kayong lahat? Opo. Ibig sabihin, tinutulungan ka ng kapitbahay o mga miyembro ng grupo na walang bayad. Nagtutulungan lang kayo. Yung sabi ko dun sa pinakatuktok niya, yan yung kuha ka ng bayaran mo para tulungan ka. Kung minsan may kusa namang tutulong. Ganun. Gusto mo bang tuloy-tuloy na tumira sa ganitong bahay o gusto mo na ng ibang klaseng bahay? Hindi, dito na lang ako. Mas gusto mo to? Opo. Hindi ka naiinggit doon sa mga sementado? Hindi na. Kasi unang-una,
walang kaya. May ano ba kayong malaking pangangailangan o problema o maayos lahat? Pag may medyo nagipitan, yan. Pag wala kang mapuntang trabaho, yan, unang-una. Anong problema? Kasi wala akong permanent na trabaho, ganun. Yung asawa nyo may trabaho. Wala din kaming permanent, pero mayroon siyang papasukan. Nag-e-extra siya. Opo. Para sa inyo, ano yung Ivatan House? Yung bahay ng Ivatan? Ganito? Yung... Gawa sa bato? Opo. Dito sa Uyugan, may mga bahay na ganito, no? Na ruins na giba ng siguro dahil sa katandaan o dahil sa lindol o bagyo. Pero hindi na binalik sa dati. Hanggang ngayon, sira-sira pa rin. Ngayon, may pag-asa na mga ganitong mga sirang bahay ay mapagawa ulit gamit ang mga bagong disenyo at materyales na ni-research ng mga propesor, no, para mabigyan ng bagong anyo yung traditional or sinatawag na vernacular houses na matibay pa rin pero gumagamit ng sustainable materials at hindi na kailangan kumuha pa sa bundok dito ng mga puno at iba pang mga natural materials tulad ng mga bato o yung apog na bawal ng kunin dahil nga sa batas kaugnay ng protected area. Taong 1994 nang idineklarang protected area ang probinsya ng Batanes. Mula noon, ipinagbawal ang pagputol ng anumang puno rito na pangunahing materyales sa pagbuo ng mga tradisyonal na bahay. Ang pagkakaiba ng protected area namin dito sa Batanes is buong probinsya. Buong probinsya is protected. Doon sa ibang lugar may certain area silang protected. Correct. Parang yung Buong Sierra probinsya. Madre. Lahat ng isla sa inyo covered. Opo, lahat ng isla. Okay. So, on the one hand, syempre mahalaga yung maging protected area kasi protektado nga kayo. Pero on the other hand, hindi nyo na ipagpapatuloy yung inyong Yes, cultural tradition. So, hindi rin Yes, maganda po. yun. Parang mayroong mga magandang effect ito. Kagaya nung hindi basta-bastang maibenta sa foreigner o sa non-Ivatan yung mga lupa namin. So, maganda. Napipreserve para sa Pero on the other hand, mayroon namang mga mga naging problema, lalo na kung minsan kaya nadidelay ang ibang mga government projects namin dahil sa kailangan mong mga ECC. On the whole, do you support being a protected area or mas nakakaharang ba yan sa progress ninyo? Considering the good effects, parang kailangan nating ma-maintain din. Pero ang parang nakikita kong solusyon sana is kung pwedeng baguhin na yung specific areas na lang dito sa Bataan Island ang i-declare as protected area para Hindi buong probinsya? Hindi yung buong probinsya. So halimbawa yung mga watersheds natin, ayun, kailangan ma-declare siyang protected area. Pero ditong mga yung sa may community na lalo na yung may mga government projects tayo. Sa bayan ng Uyugan, may pinakamaraming natitirang native houses sa isla ng Batan. Pero sa paglilibot namin dito, tumambad sa amin ng iba't ibang kalagayan ng mga bahay. Maliban sa mga napreserba pa, may mga gumagamit na ng mga ibang materyales. Halos karamihan ng ibang bahay moderno na, para mga karaniwang nakikita sa ibang lugar.